Ngayong araw, sa loob ng malamig na opisina, tahimik akong nakatayo habang pinapanood si June na pinoposasan ng mga pulis. Ang lalaking binuhay ko ng aking pawis at pagod ay umiiyak, nagmamakaawa sa aking paanan. Sabi nila noon, isa lang akong mangmang na tagapagluto. Ngunit ngayon, ang sarili kong timpla ng katotohanan ang nagpaluhod sa kanila. Oy Glo, huwag kang magmalinis. Ikaw ang nagpakain ng panis na ulam sa mga tao. Nilalason mo ang mga manggagawa para lang makatipid sa budget. Ang matinis na boses ni Myra ay parang matalim na patalim na sumugat sa hangin ng maalikabok na construction site. Kaninang madaling araw, maingat kong ibinalot ang mga pagkain. Masaya ako dahil alam kong kapag nasarapan ang mga manggagawa, makukuha ni June ang malaking kontrata mula sa contractor. Gusto kong taasno siyang humarap sa mga boss niya, pero ngayon, nanigas ang aking buong katawan. Ang aking mga kamay na puno ng mga lumang paso mula sa mantika ay nagsimulang manginig ng matindi. Binitawan ng mga daliri ko ang basket ng mga binalot. Bumagsak ito sa putikan, kasabay ng tuluyang pagguho ng aking mundo. Sa paligid ko, nakita ko ang 12-dosenang mga trabahador na namimilipit sa sakit, nakahawak sa kanilang mga tiyan at sumusuka sa gilid ng mga scaffolding. Lumapit si Engineer Valdez, ang muka ay namumula sa galit, at inihayag na kinakansela niya ang anumang negosasyon sa amin dahil sa matinding kapabayaan. Tumingin ako kay June, ang asawang isinalba ko mula sa pagkakakulong noon nang ipagbili ko ang lahat ng aking naipon para bayaran ang kanyang kasong pagnanakaw ng materyales. Inasahan kong ipagtatanggol niya ako. Umaasa akong hawakan niya ang aking kamay at sabihing naniniwala siya sa kalinisan ng aking kusina. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng pandidiri. Lumapit siya, hindi para yakapin ako, kundi para itulak ako ng marahas pabalik. Nakakahiya ka, Gloria. Wala kang kwenta. Binigyan na nga kita ng pagkakataong humawak ng budget, tapos ibinulsa mo pa para bumili ng bulok na sangkap? Sigaw ni June sa harap ng lahat. Hindi takot ang naramdaman ko. Ito ay ang nakakasakal at unti-unting pagkadurog ng aking katapatan. Ang bawat butil ng pawis ko, ang bawat pasong tiniis ko sa harap ng nagbabagang kawali para lang itawid ang pamilyang ito, ay itinuring niyang dumi na madaling apakan sa harap ng kanyang magandang sekretarya na si Myra. Ang pagtataksil ay mas masakit pa sa anumang latay ng sinturon na tinanggap ko nung mga panahong wala siyang trabaho. Bago pa ako makapagsalita, marahas na hinawakan ni June ang braso ko. Kinaladkad niya ako papasok sa maliit at masikip na makeshift kitchen sa gilid ng site. Ang amoy ng asim at panis na pagkain ay sumalubong sa aking ilong, nakakasulasok at nagpapabigat sa aking paghinga. Ikinulong niya ako sa sulok. Halos mabaon ang likod ko sa mga kalderong hindi ko pa nahuhugasan. Sumunod si Myra, hawak ang isang pirasong papel. Pirmahan mo to, Mananglo. Admission of fault ito. Sabi ni Myra, ang boses ay tila ba nagmamalasakit pero ang mga mata ay nagminingning sa tagumpay. Basically, aakuin mo ang kasalanan para hindi masira ang pangalan ni Sir June kay Engineer Valdez. Cost-cutting itong ginawa mo, kaya dapat ikaw ang managot. Pirmahan mo yan kung ayaw mong ipakulong kita. Ako ang lalaki rito at ako ang masusunod. Panduduro ni June, ang laway niya ay tumalsik sa aking pisngi dahil sa tindi ng kanyang galit. Wala kang alam sa negosyo. Kung hindi dahil sa galing ni Myra, hindi tayo aabot dito. Ikiluyong ko ang aking mga nanginginig na kamao. Ibinaon ko ang aking mga kuko sa aking mga palad. Hindi ako iiyak, hindi ako magmamakaawa, hindi ako ang may kasalanan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan habang tinititigan ko ang dalawang taong pilit na kumikitil sa aking dignidad. Tinitigan ko ang papel. Pagkatapos ay ang muka ng asawa kong nabulag ng kayabangan. Sa isang mabilis na galaw, itinabi ko ang kamay ni Myra, dahilan upang lumipad ang papel at tuluyang bumagsak sa basang sahig. Wala akong pipirmahan dahil hindi lason ang ipinakain ko sa kanila. Madiin kong sabi, ang boses ko ay tahimik ngunit may talim. Bago pa man makabawi si June upang saktan ako muli, mabilis kong dinampot ang isang nalamog na styrofoam ng binalot na itinapon sa gilid ng lababo.
kasama ang isang nilukot na resibo na nakita kong nahulog mula sa bulsa ni Myra kanina nang magkabungguan kami sa labas. Isinilit ko ang mga ito sa malalim na bulsa ng aking maduming apron nang hindi nila napapansin. Marahas kong itinulak ang pinto ng masikip na kusina at tumakbo palabas. Sinalubong ako ng malakas na buhos ng ulan, pilit na hinuhugasan ng putik sa aking muka, ngunit hindi ang pait sa aking puso. Naririnig ko ang galit na sigaw ni June sa aking likuran na tinatawag akong duwag, ngunit hindi ako lumingon. Tumakbo ako palayo sa lugar kung saan nilapastangan ang aking pawis, tanga ng kaisa-isang bagay na magpapatunay na ang pagmamahal at trabaho ko ay hindi kailanman naging panis. Ang malakas na dagundong ng kulog ay tila nakikipagpaligsahan sa mga hikbi ko sa ilalim ng tumutulong yero ng bahay. Basang-basa ang aking duster at ang putik sa aking mga paa ay kasing bigat ng kahihiyang ipinasa sa akin ni June. Ngunit wala na akong pakialam sa lamig ng ulan nang makarating ako sa maliit na inuupahan ng aking matapat na fubep, si Aling Nita. Napaupo ako sa malamig na sahig na kawayan. Nanginginig ang aking mga kamay na may mga lumang paso habang maingat kong inilalabas ang nalamog na styrofoam mula sa bulsa ng aking apron. Ibinuka ko ito. Doon, nakita ko ang mga butil ng kanin na hinaluan ng dumi at putik. Ang ulam na pinagpuyatan kong lutuin ay mukhang basura na ngayon. Dahan-dahan kong pinulot ang mga butil gamit ang aking mga nanginginig na daliri. Diyos ko! Bulong ko, hindi na mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Pagkain ito ng mga taong nagpapakahirap. Bakit nila binabastos ng ganito? Ang sakit ay hindi dahil sa nawalang kontrata, kundi sa kawalan ng paggalang sa pagkaing nagbibigay lakas sa mga manggagawa. Nilapastangan nila ang kaisa-isang bagay na ginagawa ko ng may malinis na puso. Pinunasan ko ang aking mga mata at pilit na kinalma ang sarili. Inilapit ko sa aking ilong ang sarsa ng karning nasa loob ng kahon. Biglang nanliit ang aking mga mata. Walang bango ng paborito kong rekado at malinis na mantika ng baboy na palagi kong ginagamit. Ang amoy ay mapakla, masangsang, at may halong nakakasukang amoy ng asido. Amoy ng mantikang ginamit, mga tira-tirang mantika mula sa mga basurahan ng malalaking restaurant na ibinibenta ng mura at iligal. Dumating si Aling Nita, may dalang tuyong tuwalya at mainit na kape. Ang kanyang mukha ay puno ng awa at galit. "Glo, kakatanggap ko lang ng balita mula sa site," nanginginig niyang sabi. Idineklara na ni June sa buong konstruksyon na sila na ni Myra ang hahawak ng pamamahala ng kusina. Binigyan na sila ng budget ni Engriduro Valdez para sa mga susunod na araw. Ikinuyom ko ang aking mga kamao. Dinukot ko ang nilukot na resibo na nakuha ko kanina mula sa bulsa ni Myra nang magkabungguan kami. Inilapag ko ito sa lamesa. Tiningnan ito ni Aling Nita sa ilalim ng gasera. "Glo? Ang tatak ng tindahang ito." Nanlaki ang mga mata ng matanda. "Ito ang bodega ng mga reject na supply sa kabilang bayan. Pag-aari ito ni Cardo, ang pinsan ni Myra." Dahan-dahan kong pinlansa ang mga gusot ng resibo gamit ang aking mga kalyadong daliri. Tinitigan ko ito ng maigi. Ang aking mga mata na kanina ay puno ng luha, ay tuluyan ng natuyo, napalitan ng isang malamig at matigas na paninindigan. Sadyang nilason ni Myra ang pagkain ng mga inosenteng manggagawa, at ang asawa ko ay nagbulag-bulagan para lang maitaas ang kanyang sariling ego at makasama ang babaeng yon. Hindi ako iiyak para sa kanila. Madiin kong bulong. Ang mga taong naglalaro sa sikmura ng mahihirap ay hindi nararapat bigyan ng awa. Hahanapin ko ang bawat patak ng lason na isinama nila sa aking pinanghirapan. Ngunit bago pa kami makapag-isip ng susunod na hakbang, isang serya ng malalakas na hampas ang yumanig sa pinto ng bahay, tila ba gustong wasakin ang mga lumang tabla? Pagbukas ni Aling Nita, bumungad sa amin si Rika, ang anak ni June sa unang asawa. Basang-basa siya ng ulan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pot, at ang kanyang hininga ay mabilis at galit na galit. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang refleksyon ng panlilinlang ng kanyang ama. "Nasaan ang pera ko?" Sigaw ni Rika,
Hindi inalintana ang pagod at kalagayan ko. Lumakad siya ng mabilis papalapit sa akin. Magdanakaw ka, Tita Glo. Ibalik mo ang passbook ng tuition ko na tinangay mo habang tinatakasan niyo ni Papa ang mga kasalanan niyo. Tiningnan ko si Rika, ang anak na hindi galing sa aking sinapupunan. Ngunit pinalaki ko bilang akin. Hindi ako umiyak o nagmakaawa sa harap niya. Sa halip, kalmado akong tumayo. Bit-bit ang bigat ng katotohanang hindi pa niya nalalaman tungkol sa kanyang sariling ama. Ang malalakas na hampas sa pinto kanina ay tila patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Nag-iiwan ng isang matinding banta sa loob ng maliit na silid. Ang matatalim na mata ni Rika ay direktang tumusok sa aking pagod at basang-basangan niyo. Hinihingal siya, nakakuyom ang mga kamao, at ang kanyang basang buhok ay nakadikit sa kanyang galit na muka. Ang batang ito, na pinalaki ko at inalagaan simula nang iwan sila ng kanyang tunay na ina, ay nakatingin na yan sa akin na tila ba isang kriminal na kailangang parusahan. Sumagot ka, Tita Glo! Nasaan ang passbook ko? Sigaw ni Rika, pilit na lumalapit sa akin. Sabi ni Papa bago ka daw nagwala at naglaya sa site, pumasok ka sa opisina niya at tinangay mo ang lahat ng cash, pati na ang ipon para sa tuition ko. Inubos mo ang pera dahil alam mong iiwan ka na niya. Hindi ako sumagot agad. Ang bawat salitang ibinabato niya ay galing sa mga lason na itinanim ni June sa kanyang isipan. Sa halip na sumigaw o ipagtanggol ang aking sarili, tahimik akong lumakad patungo sa maliit na kala ni Aling Nita. Nagtakal ako ng mainit na tubig at nagtimpla ng isang basong salabat. Dahan-dahan ko itong inilapag sa lamesa sa harap ni Rika. Uminom ka muna, Rika. Basang-basa ka ng ulan, baka magkasakit ka. Mahina pero madiin kong sabi. Hindi ko kailangan ng tiya mo. Kailangan ko ang pera ko. Marahas na itinabig ni Rika ang baso, dahilan upang matapon ang mainit na tubig sa sahig na kawayan. Tiningnan ko ang natapong salabat. Pagkatapos ay tinitigan ko si Rika ng may malalim na kalungkutan. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa batang pilit na binubulag ng sariling ama. Lumakad ako patungo sa isang sulok kung nasaan ang aking luma at sirang vali na dinala ko mula sa bahay. Lumuhod ako at binuksan ito. Hinalugog ko ang ilalim, sa ilalim ng mga lumang duster at mga kupas na tuwalya, hanggang sa makuha ko ang isang maliit na pouch na nakabuhol sa isang lumang panyo. Tumayo ako at inilapag ang pouch sa tapat niya. Buksan mo. Utos ko ng may otoridad na hindi niya kayang suwayin. Nanginginig ang mga kamay ni Rika nang kalagi niya ang buhol. Tumambad sa kanyang isang luma, kupas at medyo naninilaw na passbook. Ang nakasulat sa labas gamit ang itim na marker ay Tuition ni Rika. Ang account na hinahanap mo mula kay June ay matagal nang walang laman, Rika. 2 buwan na ang nakakalipas nang makita kong zero na ang balanse ng joint account nila para sa pag-aaral mo. Paliwanag ko habang pinapanood ko siyang buklatin ang mga pahina. Heto ang tunay na ipon mo. Tinitigan ni Rika ang mga nakasulat sa loob. Ang mga deposito ay hindi malalaking halaga. 50 piso, 100, 200. Mga numerong inilagak linggo-linggo sa loob ng maraming taon. Ang bawat 20 pesos at 50 pesos na nakikita mo riyan ay galing sa mga sobrang barya sa pamamalengke ko gabi-gabi. Patuloy ko. Ang boses ko ay nagsisimula ng mabasag, ngunit nanatili akong nakatayo ng tuwid. Bawat paso ng mantika sa kamay ko, bawat puyat ko sa pagbabalot ng kanin, may itinabi ako dyan para sa araw na graduate ka. Dahil alam ko ang tatay mo ay laging may ibang pinagkakagastusan kaysa sa kinabukasan mo. Nanlaki ang mga mata ni Rika. Ang galit sa kanyang muka ay dahan-dahang natunaw, napalitan ng isang matinding pagkabigla na tila ba hiniwa ang kanyang dibdib. Paano? Paano nawala ang pera sa account ni Papa? Nanginginig niyang tanong, ang kanyang mga luha ay nagsisimula ng bumagsak sa mga pahina ng passbook. Sabi niya sa akin, ikaw daw ang kumuha. Biglang napahawak si Rika sa kanyang ulo. Isang matinding realisasyon ang mabilis na gumapang sa kanyang isipan. Diyos ko! Noong isang linggo, nakita ko si Tita Myra na may hawak na folder sa bahay.
Akala ko mga blueprints para sa site, pero nakita ko ang logo ng isang real estate company para sa isang kondo sa BGC. Sabi niya kay Papa, kailangan na raw i-clear ang huling check for the down payment. Ang perang yon, pera ko ang ipinambili ni Papa ng kondo para sa babaeng yon. Gumuho ang buong pagkatao ni Rika. Ang katotohanan ay tuluyan ng dumurog sa pader ng kasinungalingang itinayo ng kanyang ama. Napaluhod siya sa sahig, humahagulgol ng napakalakas, isang iyak ng batang lubos na pinagtaksila ng taong dapat ay magpuprotekta sa kanya. Hindi ako nag-atubili. Lumuhod ako at niyakap ang anak ng aking asawa. Ibinabaon ni Rika ang kanyang mukha sa aking balikat, humihikbi at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Inangat ko ang aking mga kamay na puno ng kalyo at lumang paso mula sa mantika, at dahan-dahan kong hinaplos ang kanyang likod. Tita Glo? Mama? Patawarin mo ko. Ang sama-sama ni Papa. Wala na akong pambayad sa school. Umiiyak na pakiusap ni Rika. Buhay pa ako, Rika. Hindi kita pababayaan. Bulong ko ng may buong katatagan, ang bawat salita ay isang panunumpa. Ang pamilya ay hindi laging sa dugo nakikita. Makakapapapos ka ng pag-aaral, ipinapangako ko. Pero sa ngayon, kailangan nating bawiin ang danggal na ninakaw nila sa atin. Pinunasan ni Rika ang kanyang mga luha at tumingin sa akin ng may bagong tapang na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Ang batang rebelde ay namatay na. Ang kaharap ko ngayon ay isang kakampi. Ano ang kailangan kong gawin, Ma? Tanong niya. Ngunit bago ko pa maipaliwanag ang aking plano tungkol sa peking resibo at mantikang ginamit, isang malamig na tunog ng notifikasyon ng mensahe mula sa cellphone ni Rika ang bumasag sa aming katahimikan. Kinuha ni Rika ang kanyang telephone, tiningnan niya ang screen at ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. Galing kay Papa, bulong ni Rika. Binasa niya ang mensahe ng malakas. Rika, I'm picking you up later for dinner with Tita Myra. Kailangan nating pag-usapan ang future ng bago nating pamilya at ang mga plano namin para sa negosyo bukas. Be ready. Tiningnan ko si Rika. Ang hapunan na inihanda ni June at Myra ay isang dula-dulaan upang ipakita na buo pa rin ang kanilang kontrol. Ngunit hindi nila alam na ang imbitasyong yon ay ang mismong susi na magbubukas sa kanilang mga lihim. Pumunta ka, Rika? Utos ko ng may kalmadong tinig. Kumain ka kasama nila. Mumiti ka at magkunwaring naniwala ka sa lahat ng kasinungalingan nila. Dahil habang nagdiriwang sila sa harapan mo, kukunin mo ang bawat siyang kailangan natin para sunugin ang kanilang mga plano bukas. Ang lamig ng hangin at ang huling patak ng ulan ay naging saksi sa aming tahimik na kasunduan. Ang mga magdanakaw ng pangarap ay malapit nang matikman ang init ng aming paniningil. Ang nakakasulasok na amoy ng nasunog na mantika at nabubulok na basura ay sumiksik sa aking ilong. Ngunit pinigilan ko ang aking hininga. Nakadapa kami ni Aling Nita sa likod ng isang kalawanging container van. Pinagmamasda ng isang tagong bodega sa dulo ng isang squatters area sa Valenzuela. Ito ang address na nakasulat sa resibong nahulog ni Myra. Ang tindahan daw ng kanyang pinsan. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng post, kitang-kita ng aking mga mata ang isang karumal-dumal na eksena. May mga lalaking nagtatalin ng maiitim at malalapot na likido mula sa mga maruruming drum patungo sa mga malilinis na dilaw na galon ng mantika. Nilalagyan nila ito ng mga peking selyo upang magmukhang bago. Mantikang ginamit. Mga tira-tirang langis mula sa mga basurahan ng fast food na sinasala at ibinebentang muli ng mura. Ito ang ipinakain ni Myra at June sa mga manggagawang nagpapakahirap sa ilalim ng araw. Kinuha ko ang aking cellphone. Nanginginig ang aking mga kamay na tadtad ng mga lumang paso mula sa kusina, pero mahigpit kong hinawakan ng telepono at pinindot ang record button. Diyos ko, Glo, lason ang ipinapakain nila sa mga tao. Bulong ni Aling Nita, nanginginig ang kanyang boses sa matinding pandidiri. Tinitigan ko ang screen ng aking telpon no habang kinukuhanan ko ng video ang bawat galaw ng mga lalaki. Walang luhang pumatak sa aking mga mata, tanging isang nag-aapoy na galit.
Hindi ako hahayaang pakainin niyo ng basura ang mga taong napapakahirap magtayo ng mga pangarap niyo. Ang aking kusina ay isang lugar ng dignidad, at ang mga taong sumira nito ay pagbabayarin ko. Habang kinukuha ko ang bawat ebidensya sa madilim na eskinita, sa kabilang dako ng syudad, isang marangyang hapunan ang nagaganap. Sa loob ng isang mamahaling restaurant, nakaupo si Rika sa harap ng kanyang amang si June at ng kabit nitong si Myra. Ang lamesa ay puno ng mga mamahaling putahe, isang malaking kabalintunaan sa panis na ulam na ipinakain nila sa mga manggagawa kaninang umaga. Pilit nang umingiti si Rika. Hinihiwa ang kanyang steak habang pinapakinggan ang pagyayabang ng kanyang ama. Basically, anak, this is our new life. Sabi ni June, ang boses ay puno ng kayabangan habang umiinom ng wine. Wala na ang amoy sibuyas at bawang ng tita Glo mo. Myra knows how to run a real business. Bukas, pipirma na ako sa kontrata kay Engre Valdez at magiging official contractor na tayo ng buong site. That's right, sweetheart. Nakangiting sabat ni Myra, sabay haplos sa braso ni June. Cost-cutting is the key to success. Speaking of which, I need to retouch my makeup. June, babe, naiwan ko yung powder ko sa kotse. Can you get it for me? Dito ko muna iiwan ang bag ko. Tumayo si June para sundin ang utos ni Myra, habang si Myra naman ay naglakad papunta sa restroom. Naiwan si Rika na mag-isa sa lamesa. Ito na ang pagkakataon niya. Mabilis na dumukot si Rika sa nakabukas na bag ni Myra at kinuha ang cellphone nito. Nanginginig ang mga daliri niya, ngunit alam niya ang Pasko dahil madalas niyang mapansin si Myra na nagtatype nito. Pagbukas ng screen, agad siyang pumuta sa mga mensahe. Hinanap niya ang mga usapan mula kagabi. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang chat thread sa isang hindi kilalang supplier. Myra, kailangan ko ng matapang na laxative, yung walang lasa at walang amoy kapag hinalo sa sarsa. Supplier, delikado yan ma'am kapag napasobra, pwedeng maospital ang makakain. Myra, wala akong pakialam, basta siguraduhin mong tatalab agad bukas ng tanghali. Gusto kong mapatalsik ang matandang yon sa kusina ko. Nakagat ni Rika ang kanyang ibabang labi hanggang sa malastahan niya ang sarimen tugo, pilit pinipigilan ang paghikbi ng kanyang dibdib. Ang sarili niyang ama ay nakipagsabwatan sa isang demonyo. Kinuha niya ang kanyang sariling telpon at mabilis na kinuhanan ng litrato ang bawat mensahe. Bago pa man makabalik si June, na-isend na niya ang mga larawan sa aking numero at naibalik ang cellphone ni Myra sa loob ng bag nito. Sa kabilang dako, hawak ko ang maliit na lalagyan ng sarsa mula sa nalamog na binalot. Nasa loob ako ng isang maliit na eksa ng barangay, nakaharap sa isang yate na matagal ko ng suki. Inilapag ko ang lalagyan sa kanyang lamesa. Ilang minutong sinuri ng yata ang sarsa gamit ang mga test kits niya bago niya ako hinarap ng may seryosong mukha. Ate Glo, hindi lang basta napanis ang sarsa na ito. Paliwanag niya, ang boses ay puno ng pagkabigla. May hinalo silang mataas na dosage ng artificial laxative. Lason ito ate. Kung may mahina ang puso na nakakain nito, maaari itong ikamatay dahil sa matinding dehydration. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi ito simpleng paninira. Ito ay tangkang pagpatay. Ginamit nila ang aking mga kamay upang maging instrumento ng kanilang krimen. Ang galit sa aking puso ay naging isang matalim na kutsilyo. Wala nang atrasan. Nagmamadali kaming lumabas ni Aling Nita mula sa iksa upang balikan ang lugar kung saan nakita namin ang paggawa ng mantikang ginamit. Kailangan pa namin ng huling video ng mismong pagkakarga ng mga galon sa truck ni June. Ngunit bago pa man kami makalapit, isang matalas na ilaw ng flashlight ang direktang tumama sa aming mga mukha. Oy! Sino yang mga yan? Bulyaw ng isang lalaking may hawak na bakal na tubo. May nagvi-video! Kunin niyo ang cellphone ng matandang yan! Sigaw ng isa pa. Ang malakas na sigawan ay bumasag sa gabi. Pilit akong hinila ni Aling Nita. Tumakbo kami sa masukal na eskinita ng mga squatter.
Ang malalakas na tahol ng mga aso ay humalo sa boses ng mga lalaking nagbumura at humahabos sa amin sa gitna ng dilim. Mahigpit kong niyakap ang aking telepo na sa aking dibdib. Ito ang katotohanan at mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa ibigay ito sa kanila. Ang mga yabag ng kanilang mabibigat na buta ay papalapit ng papalapit. Lumiko kami sa isang makitid na pader. Ngunit tumambad sa amin ang isang mataas na bakod na walang malabasan. Na-corner kami. Ang mga anino ng mga lalaking may hawak na pamalo ay dahan-dahang lumitaw sa bungad ng eskinita, unti-unting lumalapit upang bawiin ang katarungang pilit kong inilalabas sa liwanag. Ang sunod-sunod na alulong ng mga aso ay humalo sa malulutong na mura ng mga lalaking papalapit sa amin. Ang kanilang mga anino na pinalaki ng liwanag ng flashlight ay para mga halimaw na handang lumamon sa aming dalawa. Nakasandal ang basa kong likuran sa malamig na pader na bato ng isang dead end. Nanginginig si Aling Nita, nakakapit ng mahigpit sa aking braso, habang ang amoy ng bulok na basura at mantika ay patuloy na sumusulasok sa aming mga ilong. Wala na tayong tatakbuhan, Glo? Nanginginig na bulong ni Aling Nita, halos mawala na ng pag-asa. Wala akong oras para matakot. Hinigpitan ko ang hawak sa aking cellphone na nakasuksok sa loob ng aking apron, ang tanging ebidensya ng kanilang lason. Tumingin ako sa paligid at nakita ang isang kalawanging drum na puno ng mabahong tubig, at sa likod nito ay isang maliit na lagusan patungo sa madilim na imburnal. Buong lakas kong itinulak ang dambuhalang drum. Ang mabigat na bakal ay mabilis na gumulong pababa sa makitid na eskinita. Dumiretso at humampas sa mga binti ng mga lalaking humahabol sa amin. Ang kanilang mga sigaw ng sakit at pagbagsak sa putikan ay nagbigay sa amin ng pagkakataon. Dito, Aling Nita! Bilis! Mahina ngunit madiin kong utos. Gumapang kami sa masikip at mabahong lagusan. Ang amoy ng bura at maruming tubig ay sumuot sa aking ilong, at ang mga matutulis na bato ay sumugat sa aking mga tuhod at siko, pero mas masangsang ang amoy ng pagkatalo kung mahuhuli kami rito. Mahigpit kong niyakap ang aking apron sa aking dibdib, pinoprotektahan ang katotohanang ibabaon sana nila sa limot. Sa kabilang dako ng lungsod, habang pinipilit kong itawid ang aming buhay sa gitna ng dumi, si Rika ay tahimik na nakapasok sa bahay ng kanyang ama. Ang hapunan ay natapos na, at alam niyang tulog na sina June at Myra sa itaas matapos ang kanilang pagdiriwang. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang drawer ng silya sa opisina ni June. Ang liwanag ng kanyang cellphone ang tanging nagsisilbing gabay sa dilim. Hinalugog niya ang mga papeles hanggang sa mahawakan niya ang isang makapal na folder na may tatak ng isang high-end real estate developer. Deed of Absolute Sale. Binuklat niya ito at tumambad sa kanyang mga mata ang pangalan ni Myra bilang sole owner ng isang luxury condo sa syudad. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ng bata ay ang nakadikit na bank statement sa likod. Ang pambayad ay nagmula sa joint account nila ng kanyang ama. Ang account na inakala niyang para sa kanyang kinabukasan, ang patunay na matagal na siyang ibinenta ng sarili niyang ama. Mabilis niyang isinilid ang mga dokumento sa kanyang bag at tahimik na lumabas ng bahay, bit-bit ang matinding poot at pighati. Nakahinga lang ako nang maluwad nang makarating kami ni Aling Nita sa isang maliit na karinderya na pagmamay-ari ng isa kong malayong kamag-anak. Punong-puno ng gasgas ang aking mga braso at ang aking damit ay naliligo sa putik at dumi ng imburnal. Ngunit hindi ko binitawan ang aking apron. Maya-maya pa, dumating si Rika, hingal na hingal at basang-basa rin ng pawis. Nang makita niya ang aking anyo, ang aking sugatang mukha at maruming damit, hindi niya napigirang umiyak. Tumakbo siya patungo sa akin at mahigpit akong niyakap. Mama, anong ginawa nila sa inyo? Humihikbi niyang tanong habang pinupunasan ang sugat sa aking pisngi gamit ang kanyang malinis na panyo. Ipinatong ko ang aking mga kamay na puno ng kalyo sa kanyang likod. Mumiti ako, isang ngiting hindi mabubuwag ng kahit anong pananakot o bagyo. Hindi nila kaya ang isang inang nagluluto para sa katotohanan, Rika. Hindi tayo magpapatalo. Inilabas ni Rika ang mga ninakaw niyang dokumento at ipinatong sa ibabaw ng lamesa. Matingnan niyo ito.
Binili ni Papa ng kondo si Myra gamit ang pera ko, at ang petsa ng pagbili, 6 na buwan na ang nakakalipas. Nanlamig ang buong pagkatao ko habang tinititigan ang tetsa. 6 na buwan. Bago pa man dumating ang malaking kontrata ni Ingrid Valdez, bago pa man ang insidente ng panis na pagkain, matagal na nila akong niloloko. Ang paninira sa aking kusina ay hindi aksidente o biglaang desisyon. Ito ay isang maingat na planong itinanim ni Myra upang tuluyan akong mapatalsik at makuha ang buong pondo ng proyekto. Ang asawa kong pinagsilbihan ko, na iniyakan ko at iniligtas mula sa kulungan noon, ay nakipagsabuatan sa demonyo mula pa noong umpisa upang pagnakawan hindi lang ako, kundi pati ang sarili niyang anak. Nabuo na ang aming mga sandata. Ang video ng pag-repack ng mga peking mantika, ang mensahe ni Myra tungkol sa lason na laxative, ang lab report mula sa ICSA at ang mga dokumento ng pagnanakaw ni June sa edukasyon ng kanyang anak. Ang bawat piraso ng ebidensya ay tila ba mga rekado na handa ng ilahok sa isang mainit na sabaw ng katarungan. Ngunit sa gitna ng aming pagpaplano, biglang umalingaw-ngaw ang sulod-sulod na tulog ng mensahe mula sa cellphone ni Aling Nita. Ito ang group chat ng mga trabahador at ng management ng construction site. Binasa ni Aling Nita ang mensahe ng malakas. Nanginginig ang kanyang boses. Announcement mula kay Ingrid Valdez, ang formal na pagpirma ng kontrata para sa exclusive catering rights na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ay gaganapin bukas, eksakto 10:00 ng umaga, sa main office ng site. Si June Paredes at Myra ang formal na tatanggap ng proyekto. Ang mga sunod-sunod na notification na tumutunog mula sa telpo o ay tila ba mga kampana na naghuhudyat ng aming huling laban. Tiningnan ko sina Rica at Aling Nita. Ang oras ng pag-iyak ay tapos na. Oras na para maghain ng panibagong putahe. Ang matinis at mapang-alipustang tawa ni Myra ay umalingaw-ngaw mula sa maliit na speaker ng aking cellphone. Tila ba dahan-dahang pinapatay ang bawat natitirang alaala ng 20 taon naming pagsasama ni June. Nakaupo ako sa tapat ng lamesa sa maliit na silid ni Aling Nita, hawak ang aking nanginginig na baso ng tubig. Sa tabi ko, si Rica ay nakatitig sa sahig. Ang kanyang ibabang labi ay may bakas pa ng tuyong dugo. Isagsugat na ginawa niya sa sarili nung kagatin niya ang sariling labi sa hagdanan upang hindi makagawa ng kahit anong tunog habang patuloy na nagre-record ang kanyang telepono. Ito ang boses ng kasakiman na palihim na nakuha ni Rica nang bumalik siya sa bahay kaninang umaga upang magkunwaring kukunin ang kanyang mga natitirang gamit para sa pag-aaral. Actually, June, basically, the old woman had no chance. Ang boses ni Myra sa recording, napakalinaw, napakarahas sa pandinig ko. Inilagay kong laxative sa sarsa bago ko ipadala ang truck. Sabi ko sa'yo, napakadaling paikutin ng mga manggagawang yan. Akala nila si Glo may kasalanan. Sa pamamagitan ng pagbagsak ng reputasyon niya, mas madali nating makukuha ang exclusive contract mula kay Ingrid Valdez. Narinig ko ang pamilyar na boses ng aking asawa. Isang boses na dati ay nagpapagaan ng pagod ko, pero ngayon ay naging musika ng aking impyerno. Magaling, Myra! Tawa ni June, isang tawang puno ng kayabangan. Sabi ko naman sa'yo, basically, wala nang talino ang matandang yan. Masyadong nabulag sa pagmamahal sa akin at sa pagiging martir sa kusina. Pagkatapos ng pirmahan bukas, we can finally buy the BGC condo at ipadala si Rica sa probinsya. Ikinuyom ko ang aking mga nanginginig na kamao. Ang bawat salita nila ay parang mga matutulis na pako na ibinabaon sa aking uwat-utay na pagkatao. Ang asawa ko, ang asawang binuhay ko, na isinalba ko mula sa kahihiyan ng kanyang nakaraan, ay nakikipagtawanan sa babaeng lumasan sa aking mga magsasaka at nagnakaw ng kinabukasan ng sarili niyang anak. Ang pait ay parang isang dambuhalang bato na dahan-dahang gumigiba sa aking dibdib. Ngunit sa gitna ng recording, narinig namin ang isang kaluskos ng kahoy sa hagdanan. Ang boses ni June ay biglang naging matalas. Actually, Myra, basically, may tao ba sa hagdan? Narinig ko ang mabilis na yabag ng mga paa ni June paakyat. Sa tabi ko, napahawak si Rica sa braso ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot
na tila ba naalala ang kaba ng sandaling yon. Kinuha ko lang ang mga libro ko pa. Ang boses ni Rika sa recording ay nanginginig pero matatag. Aalis na ako. Huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan, Rika. Sigaw ni June bago tuluyang naputol ang recording. Tumigil ang boses sa speaker. Ang maliit na silid ay muling binalot ng isang nakakabinging katahimikan maliban sa marahang pagbuhos ng ulan sa labas. Tumingin ako kay Rika at nakita ko ang pagkabitak ng kanyang puso bilang isang anak. Tinalikuran siya ng kanyang sariling ama para sa isang mabilisang yaman. Inabot ko ang aking mga kamay na may mga peklat ng paso mula sa mantika at dahan-dahan kong pinunasan ang mga luha sa kanyang mga pisingi. Ang aking uwat-utay na pantitiis ay tapos na. Dahan-dahan kong tinanggal ang aking lumang apron, ang apron na may mansa ng uling, harina at ang amoy ng panis na ulam na ibinintang nila sa akin. Inilagay ko ito sa ibabaw ng lamesa, tila ba pagtatapon ng bawat taon ng aking pagiging Mrs. Ramos na sunod-sunuran. Kinuha ko mula sa aking bag ang kaisa-isang malinis at plansadong puting blouse na itinago ko. Ang blusang isinusuot ko lamang tuwing linggo sa simbahan. Dahan-dahan ko itong isinuot. Ang bawat pagpindot ko sa butones ng aking blouse ay lumika ng isang regular at banayad na tunog sa gitna ng katahimikan ng silid. Hindi ako iiyak. Hindi ako magmamakaawa. Atenita, Rika, sabi ko, ang boses ko ay hindi na naninginig, kundi kasing tigas na ng bakal ng aking mga kaldero. Ihanda niyo ang mga sako ng ebidensya. Bukas ng 10:00 ng umaga, sa harap ng lahat ng investors at ni Engre Valdez, ipakikita ko sa kanila kung paano maghain ng katarungan ang isang tinderang minaliit nila. Ang bawat pagpindot ko sa huling butones ng aking puting blusa ay tila ba naging hudyat ng pagsisimula ng aking sariling bagyo? Isang bagyong hindi gawa sa ulan, kundi sa katotohanang lulunod sa lahat ng kanilang mga kasinungalingan. Ang mahinang bulong at matatalim na tingin ng mga manggagawa sa labas ng lantray ng konstruksyon ay sumalubong sa akin mula sa malayo. Habang dahan-dahan kaming naglalakad ni Rika at Aling Nita sa putikan ng site, nararamdaman ko ang lamig ng hangin ng umaga. Ngunit mas malamig ang pakiramdam ko sa aking puso nang makita ko ang mga taong binalot ko ng aking pagmamahal sa loob ko 5 taon, na yon ay tinititigan ako na parang isang kaaway. Hoy, Gloria! Bakit ka pa bumalik dito? Nilason mo kami! Sigaw ng isang batang karpintero. Pagkatapos ng lahat ng kinain namin sa'yo, ibinenta mo ang kaluluwa mo para lang makatipid sa budget ng rekado. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagwala. Dahan-dahan kong inilapag ang asul na folder sa ibabaw ng isang luma at basang lamesa sa labas ng barracks. Actually, basically, hindi ako ang lumason sa inyo. Malamig kong sabi habang pinapahid ang kaunting putik sa aking kamay. Heto ang lab report mula sa yiksya ng barangay. Ang lason na nahanap sa sarsa ay hindi panis na ulam, kundi isang matapang na laxative. At heto ang mga larawan ng duming ginagamit ni June at Myra. Ang mantikang ginamit mula sa mga basurahan ng fast food na sadyang sinala para ibenta sa murang halaga. Bumulong ang mga manggagawa. Nagkatinginan sila nang makita ang mga selyadong galon ng mantikang may tatak mapinsan ni Myra. Lumapit si Rika sa harap ng lahat. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa kanila ng may buong katapatan kahit nabakas ang luha ng pagsisisi. Patawarin niyo po ang papa ko. Pinalaki niya ako, pero naging blind siya sa kasakiman ni Myra. Narito ang boses ng katotohanan. Pinindot ni Rika ang play sa kanyang cellphone. Ang boses ni Myra ay umalingaw-ngaw sa buong barracks, matinis, walang awa. Basically, we need to take the contract. Inilagay ko ang laxative sa sarsa para masisi ang matandang yon. Isang nakakabining katahimikan ang bumalot sa buong lantray. Ang galit sa mga mata ng mga manggagawa ay untunting napalitan ng matinding suklam para sa asawa ko at sa kanyang kabit. Sila nang nagpapakahirap magbuhat ng mabibigat na bakal sa ilalim ko matinding sikat ng araw, ay ginawa lang palang mga kasangkapan para sa sariling ambisyon ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Si Mang Amado, ang pinakamatandang mason sa site, ay dahan-dahang nag-alis ng kanyang hard hat. Lumapit siya sa akin at yumukod ng bahagya bilang pagpapakita sa matinding paggalang.
Kayo ang nagpuno sa tiyan namin nung wala kaming pera, Nanay Glo. Nung panahong hindi pa lumalabas ang aming mga sweldo, hindi niyo kami hinayaang magutom. Kami ang magiging boses niyo ngayon. Madiin na sabi ni Mang Amado, habang ang kanyang mga kamay na may mga kalyo ay nakakuyom ng mahigpit. Naramdaman ko ang isang matinding gaan sa aking dibdib. Ang utang na loob na itinanim ko sa kanila sa pamamagitan ko bawat butil ng kanin, na yon ay bumabalik sa akin bilang isang dambuhalang pader ng katarungan. Ate Glo, handa na ang mga truck sa labas, bulong ni Aling Nita. Samantala, sa loob ng main office ng site, ang sikat ng araw ay tumatama sa makintab na lamesang kin. Nakaupo si June, suot ang kanyang bagong barong, katabi si Myra na nakang-isi habang iniaayos ang kanyang kurbata. Sa harap nila, si Engriger Valdez ay kasalukuyan ng hawak ang gintong panulat, handang pumirma sa kontrata ng exclusive catering rights. Actually, Angry Valdez, basically we are ready to serve the site. Sabi ni Myra nang may napakatamis na ngati. We already optimized the menu for the workers. Inabot ni Angry Valdez ang panulat kay June. Pirmahan mo na, June, para makapagsimula na kayo bukas. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto ng opisina. Walang sigaw, walang anumang ingay, pero ang marahas na pagbubukas ng pinto, ang salamin ay yumanig sa mga pader na ki. Tila ba naging hudyat ng pagsabog ng aming bagyo? Napatigil ang kamay ni June. Ang dulo ng panulat ay nanatiling nakabitin sa hangin, 1 milimetro na lang ang layo sa ibabaw ng papel. Lumingon si Myra at ang kanyang ngiti ay biglang natunaw nang makita ang hukbo ng mga manggagawang nakatayo sa likuran ko. Ang seryoso at sengse na tingin ni Engineer Valdez ay dahan-dahang lumipat mula kay June patungo sa grupo ng mga manggagawang nakatayo sa aking likuran. Ang bawat kislap ng liwanag sa loob ng glass office ng site ay tila ba nagpabilis sa pintig ng aking puso. Nakatayo ako roon, diretso ang aking likod, suot ang aking pinakamalinis na puting blusa. Ang amoy ng harina at pawis sa aking katawan ay tila ba nagiding isang dambuhalang kalasag ng katarungan. Humarap si June sa akin, ang kanyang muka ay namumula na sa tinde ko kahihiyan. Mabilis siyang humakbang kalapit at tinangkang agawin ang aking duster o marahas nakalad ka rin ako palabas. Gloria! Anong kahangalan nito? Actually, basically pinapahamak mo ang pamilya natin. Nakakahiya ka sa harap ng mga investors, layas! Sigaw ni June sa harap ng lahat. Inalis ko ang kanyang nanginginig na kamay sa aking braso nang may matinding pandidiri. Ako ang nagluto ng buhay mo, June. Huwag mo akong ituring na basahan. Sa loob na 20 taon, isinalba ko ang danggal mo mula sa rehas ng bilangguan. Pero ngayon, pinili mong maging kasangkapan sa panlilinlang ng babaeng ito. Lumapit ako sa lamesang salamin sa tapat ni Engineer Valdez. Inilapag ko ang asul na folder na naglalaman ng lahat ko katotohanan. Engineer Valdez, bago niyo po pirmahan ang kontratang yan, suriin niyo po ang mga ito. Ang boytong ng kalsada at ang pondo ng BEPAN ay matagal nang dumaan sa pandoloko ni June at Myra. Heto po ang lab report ng ICSA na nagpapatunay na ang sarsa ko pagkain ay hinaluan ng matapang na laxative. At heto ang mga larawan ng duming ginagamit nila. Ang mantikang ginamit mula sa kabasurahan. Actually, Angry Valdez, basically this is ridiculous. Tili ni Myra. Pilit niyang hinahawakan ang braso ng asawa ko habang nakatitig sa akin ng may matinding puot. She's just a jealous, old-fashioned wife who wants to ruin our business. Peke ang mga dokumentong yan. Gawa-gawa lang ng matandang yan dahil iniwan siya ni June. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang maliit na plastic na bote ng laxative na nakuha ko mula sa kanyang basurahan. Inilapag ko ito sa lamesa ng may matatag na kamay. Ito bang sikretong rekado mo, Myra? Ang pampatay na binili mo sa pinsan mo upang ilason sa mga manggagawa para lang masisi ako? Nanlamig si Myra. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa matinding takot. Humakbang si Rika sa gitna ko silid. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa Bluetooth speaker na hawak ni Aling Nita. Actually, Myra, basically, we have the master file. Malamig na sabi ni Rika.
Nang pumindot siya ng play, ang boses ni Myra ay umaalingaw-ngaw sa buong opisina. Matinis, walang awa, bumasag sa bawat kasinungalingang itinayo nila. Nilagyan ko ng pampataya ang sarsa para masisi ang matandang yon. Ang boses ni Myra ay patuloy na dumarating mula sa speaker. Dumi ng dumi sa bawat anino ng kanilang kasakiman, habang ang buhong ng katao sa labas ay nagsisimula ng maging madambuhalang sigaw ng katarungan. Ang marahas at diretsong pagpunit ni Engineer Valdez sa mga papeles ng kontrata ay tila ba nag-alis ng huling hininga sa loob ng glass office. Ang tunog ko na pupunit na papel ay lumika ng isang nakakabining katahimikan habang ang bawat piraso niyon ay dahan-dahang nalaglag sa ibabaw ng lamesang salamin, sumama sa mga basag ng sarsa at bote ng lason. The contract is null and void. Malamig na sabi ni Engineer Valdez. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatitig kina June at Myra. Hindi ko hahayaan na ang kalusugan o aking mga manggagawa ay maging laro ng inyong kasakiman. Security, call the police. This is multiple counts of corporate fraud, technical sabotage, at attempted poisoning. Nanlamig si June. Ang mukha niya ay gumuho sa takot. Ngunit sa halip na humingi ng tawad sa akin, marahas siyang humarap kay Myra. Tinangkang agawin ang bag nito. Hayop ka, Myra. Ikaw ang nag-utos ng lahat ng to. Sinira mo ang pamilya ko. Pinilit mo akong susulan ng asawa ko para lang makuha ang contract. Sinalubong siya ng tawa ni Myra. Isang tawang puno ng pait at matinding pandidiri. Marahas niya kinalmot ang mukha ni June. Gupit-gupit ang kanyang barong habang nagsisigaw sa harap ng lahat ng mga investors. You useless, henyahat na lalaki! Inasa mo sa akin ang lahat dahil basically wala kang kwenta. Sinuway mo ang asawang nagligtas sa'yo sa kulungan noon para lang makasama ako, at ngayon, ibebenta mo ako? Ang dula-dula ng kanilang wad na pagmamahal ay tuluyan ang natapos sa isang marahas na sagupaan kuwa kasakiman. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang mga opisyal ng pulisya. Ang malamig at matigas na paglapat ng bakal ng kong sumalo sa mga pulso ni na June at Myra ay tila ba nagiding huling batingaw ng aking mga taon ng pagtitiis. Bago pa man siya tuluyang mailabas ko silid, kumawala si June sa pagkahahawak ng pulis. Bumagsak siya sa aking harapan, pilit na humahawak sa aking puting blusa nang nanginginig ang kamay. Blo, patawarin mo ako. We are still family, di ba? Isipin mo ang pinagsamahan natin. Blo, pakiusap. Iligtas mo ako. Tinitigan ko ang asawa ko sa huling pagkakataon. Walang galit, walang pot, taming isang malalim na habag para sa isang lalaking namatay na ang kaluluwa sa gitna ko ambisyon. Dahan-dahan kong inalis ang aking damit mula sa kanyang magaspang na hawak. Panis na ang ulam, June? Mahina pero madiin kong sabi. Oras na para itapon sa basurahan. Pinanood ko silang mailabas ng opisina habang ang buhong kukaktao sa labas ay nagsisigaw ng katarungan. Ang hiya na pilit nilang ibinalat sa akin noong gabing pinalayas ako ay tuluyan ng lumamon sa kanilang mga pangalan. Lumapit sa akin si Engineer Valdez. Kinuha niya ang bagong folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesa ng may matinding paggalang. Mrs. Gloria Paredes, we need a new catering contractor. Someone who knows how to cook with love and honesty. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ko aking puso. Hindi na ito tibok ng takot, kundi tibok ng panibagong pag-asa. Ang dahan-dahan at tiyak na pag-aapoy ng asul na dila ng gas stove sa loob ng aming bagong kusina ay tila ba nagdala ng panibagong katahimikan sa aking silid? Ang bawat kumpas ng apoy ay tila ba naghuhugas sa bawat uling at dumi ng nakaraang bagyo ng aking buhay. Nang iabot sa akin ni Engineer Valdez ang bagong kontrata noon sa opisina, hindi ko ito pinirmahan sa ilalim ng aking pangalan ng mag-isa. Actually, Engineer Valdez, basically, hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko. Sabi ko habang tinatabig ko ang aking duster na may mga paso. Gusto ko pong ang kontratang ito ay nakapangalan sa Samahan ng mga nanay sa kusina. Sila Aling Nita at ang kakgowa sa komunidad ang nagtanggol sa akin.
Kaya nararapat lang na paghatian namin ang bawat sentimo ng biyayang ito ng may katarungan. Napangiti si Inger Valdez, isang ngiting puno ng matinding paggalang na kailanman ay hindi ko nakita sa mga mata ni June. Basically, Mrs. Gloria Paredes, you are a true leader. Pipirmahan ko ang kontrata. Umuwi kami ni Rita sa aming munting silid sa likod ng palengke. Nakaupo kami sa gilid ng higaan habang ang amoy ng kape ay humahalo sa simoy ng umaga. Lumapit sa akin si Rika. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa akin ng may buong pagmamahal. Mama, patawarin mo po ako sa lahat ng naging pagrerebelde ko noon. Hikbi niya habang niyayakap ako ng mahigpit. Inakala ko ngang tatay ko ang nagpo-protect sa akin. Pero basically, ikaw lang palang tunay na nag-aalaga sa aking kon. Dahan-dahan kong inabot sa kanya ang luma at naninilaw na passbook mula sa ilalim ng aking unan, ang tuition ni Rika. Ito ang para sa'yo, anak. Graduate ka at magiging proud ako sa'yo. Humagulgol si Rika, yakap ang passbook na may mansa ng luha ko. Sa pagkakataong ito, alam ko na ang aming pamilya ay ligtas na mula sa anumang lason ng nakaraan. Balita sa buong bansa ang pagkakakulong ni June Vamira dahil sa syndicated estafa, technical sabotage at paggamit ng mga ipinagbawalang chemical sa pagkain. Ang asawa ko na inakala niyang mas matalino siya dahil lang sa siya ay lalaki, na yon ay mabulok sa loob ng selda nang walang kahit isang taong marunong tumanaw ng utang na loob sa kanya. Sumapit ang rurok ng aming bagong simula. Nakatayo ako sa harap ng aming dambuhalang kaldero ng bagong saing na kanin. Ang umuusok na bango nito ay nagbibigay ng kakaibang ganda sa aking muka na punong-puno kang nepnan. Hawak ko ang aking malaking kahoy na vasoy kum, ang aking setro bilang tunay na reyna ng kusina. Isang munting dalaga na bago naming katulong sa kusina ang lumapit sa akin, may dalang plato at rutre na nagtanong. Nanay Glo? Paano niyo po napapanatiling mabango ang kanin kahit marami ang miluluto niyo? Ngumiti ako sa kanya, isang ngiting matatag at walang anumang pag-aalinlangan. Ihabi mo lang ang pagmamahal sa bawat halo, anak. Yan ang kaisa-isang pampaalsa na hindi kailanman mapapanis. Tumingin ako kay Rika, nakasalukuyang nag-aayos ng mga binalot sa tabi ng lamesa. Iniabot ko sa kanya ang hawak kong kahoy na vahoy kum. Tayo na, anak. Pakainin natin ang mga taong tapat, sabi ko nang may matamis na ngiti. Ngumiti si Rika at tinanggap ang aking boses. Ang mabango at mainit na amoy ko bagong saing na kanin ay dahan-dahang lumabas ng kusina, lumipad sa buong benkang, tila ba isang hudyat ng pagsisimula ng bagong kabanata katarungang ako mismo ang nagdisenyo. Mga mahal kong tagapakinig, heto na tayo sa dulo ng ating paglalakbay kasama si Nanay Glo. Ramdam ko ang bawat pintig ng inyong mga puso habang sinasabayan natin ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagluha sa gitna ng ulan, at ang kanyang matapang na pagbangon mula sa putikan. Ang kwento ni Glo ay hindi lamang tungkol sa isang tindera ng lugaw o sa isang traidor na asawa. Ito ay isang salamin ng ating sariling buhay na gaano man karaming lason ang ibuhos sa ating mga pangarap. Lagi nating kayang linisin ito kung tayo ay may paninindigan. Salamat sa inyong walang samsawang pakikinig at pakikiramay. Aminin ko, habang isinusulat ko ang bahagi kung saan marahas na ginupit ang buhok ni Glo sa loob ng madilim na bodega, naramdaman ko rin ang hapdi sa aking dibdib. Tila ba ako mismo ang nakaluhod sa sahig na iyon? Ang kwentong ito ay kinuha sa mga piraso ng buhay ng marami kababayan na tahimik na nagbubungkal ng kanilang sariling danggal sa gitna ng pagtataksil at pang-aapi ng mundo. Pinatunayan ni Glo na ang pagiging ina ay hindi nangangahulugang pagiging martir, kundi ang pagiging arkitekto ng sariling kaligayahan at katarungan. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging karma ni Ramon at ni Alisa sa loob ng rehas? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Glo, kaya nyo rin bang gamitin ang inyong pait upang maging puhunan sa pagtulong sa iba at pag-aayos ng inyong kinabukasan? Nais kong malaman ang inyong mga saloobin. Ibahagi nyo ang inyong mga kwento at damdamin sa comment section. Nagluluto man tayo ng hapunan para sa pamilya, nasa biyahe,
o nagpapahinga matapos ang isang mabigat na araw sa trabaho, lagi ninyong tandaan na may nakikinig sa inyo rito. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pang puso ang maabot ng mensahe ng katatagan ni Nanay Glo. Maging matatag, mamuhay ng may danggal, At laging tandaan na kayo ang may hawak ng karayom at sinulid ng inyong sariling tadhana. hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay at katarungan.